Hi, thank you so much for watching this video. Please react, comment, and share this video to your friends. Alam nyo, yan lang talaga ang nakaka-inspire sa amin. Lalo-lalo na kaming mga beginners pa, mga small content creators pa. Pero pag makita namin yung mga reactions nyo dyan, yung mga comments nyo, lalong-lalo na pag ma-share nyo ang videos namin, ay mabuhayan kami ng loob. At saka, kung gagawin nyo yan sa video na to, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo, thank you so much. Thank you talaga. Shout out to our travelers. Sino-sino bang nag-travel dyan palagi, everyday? Alam nyo kahapon, na-late kami sa pastoral gathering kasi ang pastoral gathering 6 o'clock. So si Bong, nang lumabas siya ng office 4:30. Kaya lang dumating siya dito sa bahay, almost 5:30 na, almost 1 hour yung travel niya. Dapat 20 to 25 minutes lang yun. Galing dito sa bahay, papunta naman doon sa venue kasi yung venue nasa city. Grabe naman ang traffic. So na-late talaga kami sa gathering. Sabi ko, bakit merong traffic? Pero kung wala namang word na traffic, anong word kaya ang gagamitin para pangalanan yung movement ng cars? Okay. Ay nako, sige, sabi ko, okay, kasi dahil sa traffic, ito yung isi-share ko sa inyo this afternoon. Yung word na traffic, alam nyo, mas exciting pa yung history ng word na traffic kaysa mga complaints natin na to. At alam nyo rin, ang word na traffic ay walang kinalaman sa mga sasakyan, walang kinalaman sa cars or vehicles. Simulan natin sa pinakasimula. Una kasi niyan, Italian word na traffico. Yung traffico, sana na na-pronounce ko yun ng maayos kasi Italian yun eh. Yung word na traffico ay, ang ibig sabihin nun, during their time, ay galaw ng kanilang trading. Kasi noon, di ba nagtitrade sila, wala silang mga sasakyan. Ang sinakyan lang nila, mga donkeys, mga horses, no? Or di siguro mga kalesa or whatever. So, ang gina-refer nila sa traffic ay yung pagta-transport ng kanilang gamit from one place to another o di kaya yung bilisang pagbenta ng kanilang mga gamit, mga vegetables, mga pagkain, mga linen or whatever. So, yun yung unang meaning ng traffic, yung trading, galaw ng trading, galaw ng kanilang negosyo. Tapos, inadapt yun ng France. Nagiging French word na traffic. Sana din na-pronounce ko yun ang maayos. Traffic. Yung traffic naman, ganun pa rin yung meaning, yung galaw ng trading nila. Pagka 16th century, inadapt yun ng English language. 16th century yun ha, wala pa yung mga sasakyan. Ganun pa rin yung meaning, kasi wala pang sasakyan eh. Ganun pa rin yung meaning, galaw ng trading. Pagka January 1886, eto si Carl Benz, nag-invent ng kanyang vehicle, yung gasoline-powered na sasakyan. Pag-invent niya yun ang unang sasakyan. Siguro, yung mga tao noon ay, medyo may kaya din, no? Medyo may kaya din na bumili ng mga sasakyan. So, as time went on, padami ang mga sasakyan. Hanggang sa dumating ang panahon na ang word traffic ay gina-refer na talaga doon sa movement ng sasakyan. There was a time nga na yung word na traffic ay gina-refer din doon sa galaw ng mga tao kasi konti pa yung sasakyan noon. Pero yung talagang nagdami na ang sasakyan, doon na ilagay yung word na traffic para sa movement ng mga sasakyan. So, lately na siya. So, kailan ba dumami yung sasakyan? Siguro doon na sa 20th century. Kasi yung mga 1900s, di ba, 1901, 1902, hanggang 2000, 20th century na yun. So, dyan banda, padami na ang sasakyan at doon na rin nailagay yung word na traffic sa galaw ng mga sasakyan. So yun. Galing sa business or sa trading, pumunta doon sa mga sasakyan. So ngayon, every time may traffic, isipin nyo yun.
Ay, alam ko na anong ibig sabihin ng traffic noon. At dapat maiintindihan ko na ngayon kung sobra ang traffic. Kasi yung mga tao, mga mayayaman, kayang-kaya bumili ng mga sasakyan. O anong advice natin? Oh, mga mayayaman, wag na kayo bumili ng sasakyan. Joke lang yon. Para lang tatawa naman tayo, no? Okay, so yun ang word natin na traffic. Again, please don't forget to react, comment, and share. Bye-bye!